Okay, para sa ating unang teka moment ngayong Payday Monday, pag-usapan natin ang first 50 days ni Pangulong Rodrigo Duterte na gaganapin sa ika-19 ng Agosto. So balikan natin yung first 47 days ng ating Pangulo sa kanyang pwesto. Kung babalikan natin sa kanyang kampanya, pinangako niya sa atin na susugpuin niya ang iligal na droga at ang paggamit nito. Pangalawa naman ang paglaban sa krimen at katiwalian. Pangatlo ang pagkakaroon ng long-lasting peace sa bansa. At pang-apat, na paunlarin ang ekonomiya upang mabawasan ang kahirapan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga accomplishments. Number 1, FOI Executive Order. Siyempre, para makaka-gain ng access ang public sa information, record, and documents. Kung babalikan natin itong FOI, matagal na nakatenga sa Kongreso, ilang administrations na yan. Pangalawa naman ang pagsugpo sa illegal na drug trade, drug use, and drug abuse. Unang buwan pa lamang sa pwesto ng ating Pangulo, nakikita natin na talagang nagde-develop yung mga stats natin dito pagdating sa mga drug personalities na nasawi, sa mga drug pushers and addicts na sumuko sa PNP. At gayon na rin sa mga naaresto sa mga police operations nationwide. Pangatlo naman dito ang NSC meeting o itong National Security Council na naganap noong July 27 kung saan napagtipon-tipon dito ang apat na Pangulo, sina former President Ramos, Estrada, Arroyo at Aquino, kung saan pinag-usapan nila ang West Philippine Sea Dispute, ang campaign against prohibited drugs, gayon na rin ang planned na amyendahan ang 1987 Philippine Constitution at marami pang iba. Sunod naman dito ang SONAng State of the Nation Address kung saan nagdeklara ng unilateral ceasefire sa CBP, NPA, NDF ang ating Pangulo. Ngunit ito rin ay kamakailan lamang ay binawi matapos magkaroon ng pang-ambush itong rebeldeng grupo. At napansin din natin dito sa SONA yung kasimplihan na sinabi ng ating Pangulo na bawal na magarbong mga gowns, kailangan business attire na lamang. At syempre bilang panghuli, itong kasimplihan nga ng ating Pangulo na ayaw niya nang tawagin siya bilang His Excellency at sa mga cabinet secretaries naman na honorable. Alam mo, Jules, napakarami niyang binanggit mo para sa unang 50 araw lamang. Nabanggit nga ni Jules yung patungkol sa droga. Related dyan, crime rates sa Pilipinas patuloy na bumababa. Ayon nga po kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar sa isang interview sa State 1 Radyo ng Bayan noong linggo, patuloy na umaani ng positive result ang kampanya kontra droga at krimen ng kasalukuyang administrasyon isang buwan matapos umupo sa Malacanang si President Rodrigo Roa Duterte. Ayon po sa data na sinubmit ng Philippine National Police, OIC, Public Information Officer Police Senior Superintendent Leonardo Carlos sa Malacanang, ang crime volume ay bumaba. Kasi po noong last year, July 2015, 56,339 po ang record ng incidents. Pero ngayong taon, July 2016, mayroon pong 50,817. So ito po ay equivalent sa 9.8% drop. Ayon pa kay Secretary Andanar, patunay daw ito na ang matapang na solusyon at mabilis na aksyon kung saan nakilala ang ating Pangulo ay hindi lamang daw slogan. Noong panahon ng kampanya, ito ay isang pagbabagong nararamdaman na po ng mga Pilipino saan man silang sulok ng bansa hanggang sa pinakaliblib na barangay kung saan may droga at krimen. Some more data, ang crime index reduced significantly by 31%. Last year, July, 17,105. Pero ngayong taon, July, same month, 11,800 ang reported incidents. Patuloy po ang pag-apila ni Secretary Andanar na tayo po ay makiko-operate sa PNP para po mas mabawasan pa ang criminality sa ating bansa. Para bang sinasabi maging partner for change at makibahagi po tayo sa pagbabago. Pero bago ang lahat, nais ko lang makiramay sa dating taga-PTV4 na taga-TV5 na ngayon na si Jen Calimon dahil ang isang konsehal sa Malabon na kanyang tiyuhin na si Councilor Eddie Nolasco ay nasawi, pinagbabaril ito. No? Tandaan po natin, bumababa ang krimen ngayon pero ang ating pong Pangulong Rodrigo Duterte, maging si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay antay po. Hindi po sila sang-ayon sa may extrajudicial at summary execution. Gayunpaman, nakikita natin na nag-unfold yung ating history, no? Nakikita natin to sa leadership natin ngayon. 100,000 plus na mga sumukong drug addicts. Ngayon lang nangyari to. Ito yung posibleng may mga magawang krimen pero dahil sa pagsukong ito, nakikita natin na
maaaring napigilan ito. So yung maganda dito, mabibigyan sila ng chance na magbago. Kasi 'di ba parang nabigyan sila ng pagkakataon na pwede pa rin silang mag-ambag sa lipunan natin. Nung fairness, sa pag-usapan lang natin yung tungkol sa mga high-end bars dun sa BGC at Makati. Meron na nga kahapon sa bypass operation na huli, supplier daw ng mga celebrities at mayayaman sa high-end bars. Ito raw ay dahil sa intelligence report na nakuha ng PNP, so nahuli nila ito. Worth 3 million ang Grabe. nakuhang droga doon sa isang condominium. Sana patuloy na gawin niya ng PNP. May mga nagtataka no, na bakit daw ang mga Pilipino parang wala masyadong pakialam or hindi masyadong sensitibo na maraming napapatay. May mga namamatay dito no dahil nga sa yung mga nanlalaban na mga pusher. Pero gayon pa man, siguro ito lang ang pinapakita ng mga Pilipino, gusto namin 'yan. Ibig sabihin, pabor ang mga Pilipino na bumoto sa Pangulong Duterte na mapigilan talaga yung droga at yung krimen. Mga pang-unang araw pa lamang to ng Pangulo, 6 na taon pa po yan. Kaya tayo po ay makipagtulungan sa ating gobyerno para po mas pababain pa ang kriminalidad at maging partner for change po tayo ng Duterte administration. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.